Balikpasada na ang jeepney era makalipas ang mahigit isang dekada. Para na rin ito sa muling pagkandidato ni dating Pangulong Joseph Estrada sa 2010 presidential elections. Mula sa Legazpi City, nagpapatrol Cheryl Mundo. Biyaheng Malacanang, ito raw ang ruta na muling tatahaki ng makabagong bersyon ng jeepney ERAP na inilunsad sa Legazpi City kanina. Ang jeepney ERAP ang ginawang simbolo noon ng dating Pangulo sa pagtakbo sa 1998 presidential elections. Sa Legazpi rin ito inilunsad noong 1997, kaya't ang pagbalik pasada raw ng jeep ay indikasyon na desidido na si ERAP na tumakbo sa pagkapangulo sa 2010. Yung jeep, justice, environment and peace ang ibig sabihin. Or pwede rin Joseph R. Estrada for President. Sa paglabas ng bagong bersyon ng jeepney ERAP, tila gustong ulitin ng dating Pangulo ang kanyang makasaysayang pagkapanalo noong 1998 elections. Hindi pa nga lang sigurado kung sino ang magiging katandem niya ngayon. That's where I won. And I should not change that. I'll run the same platform. Sabi pa ni ERAP, okay lang na ulitin ang kanyang campaign slogan dahil hindi naman niya naipatupad ang ibang programa ng kanyang administrasyon noon. Binago man ang bersyon ng jeepney ERAP na nanatili ang mga programa at layunin nito. Isa na rito ay ang maibalik ang dating Pangulo sa pwesto. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino, Legazpi City. Mula kahapon, 8 kaso ng AH1N1 virus ang nadagdag na inoobserbahan ng Department of Health. Pero ngayon, isa na lang ang kasong tinututukan ng DOH. Inoobserbahan ngayon ang isang 58 anyos na foreigner na dumating galing Hong Kong. Mula nung ika-1 ng Mayo, umabot sa mahigit 50 pasyente ang inobserbahan ng ahensya base sa talaan ng DOH. Mahigit 6,000 naman ang nakumpirmang kaso ng virus sa buong mundo ayon po yan sa World Health Organization. 65 naman ang bilang ng mga namatay sa AH1N1 virus. Sa gitna ng naranasang pagbagyo, hindi po tumigil ang Sagip Kapamilya sa pag-aabot ng tulong sa mga apektado nating kababayan. Sa panahong dapat sana'y matindi ang sikat ng araw, hindi lang buhos ng ulan kundi malalakas na bagyong Dante at Emong ang gumulantang sa Bicol at iba pang bahagi ng Luzon. Namatay sa landslide ang 18 residente sa Magallanes, Sorsogon. Maraming bahay at pananim din ang natabunan. Pero hindi napigil ng masamang panahon ang Sagip Kapamilya sa pamamahagi ng tulong. Thank you very big po. Isang feeding program naman ang isinagawa sa Santiago City sa Isabela. Ang mga pamilya roon halos malunod na raw sa taas ng tubig baha nang umapaw sa kasagsagan ng bagyo ang Ganano River. Sa Bolinao, Pangasinan, hulog ng langit ang mga pagkain at damit sa mga residenteng nawasak ang bahay, ari-arian at nawalan pa ng hanap buhay. Sa Catanduanes, laking pasasalamat ng mga residente na nakaabot sa kanila ang relief goods na itinawid pa ng dagat at putikan mula Maynila. Hindi ko akalaing nandito sila ngayon at ako kahit na matanda na bigyan. Napatunayan ng mahigit 2,000 pamilya at humigit kumulang 2,000 kabataan na maaasahan ang Sagip Kapamilya. Sa mga nais pong tumulong sa mga biktima ng bagyo, tumawag lamang po sa Sagip Kapamilya. Masasarap ang panonood nyo ngayon sa Primetime Bida. Simula Lunes, back-to-back na ipalalabas ang mga nangungunang Asia novela na Hotshot at Boys Over Flowers sa bagong time slot ito tuwing alas 6 ng gabi. Ramdam na nga ang F4 fever sa paghataw sa ratings ng Boys Over Flowers na pasok agad sa top 5 most watched primetime programs. Isa pang good news para naman sa mga hindi nasimulan ang Boys Over Flowers, may marathon showing ng mga naunang episode nito bukas alas 4 ng hapon. Susundan syempre ang Boys Over Flowers ng TV Patrol World.
Magandang panahon sa Luzon, mainit at maaraw sa Metro Manila sa 32 degrees Celsius, mas mainit naman sa Luwag sa 33 degrees Celsius. Maaaring umulan sa hapon, pwede po magdala ng maliit na payong. Manipis din ang rain cloud sa Visayas at maliit ang posibilidad ng pag-ulan sa Cebu, Aklan, Bacolod at Iloilo. May dala namang makapanlaulap ang ITCZ sa Mindanao. Asahan ang ulan sa Cagayan de Oro at Zamboanga. Maaari ding umulan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Kaunting kaalaman, dineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng summer kahapon pero ubod pa rin ang init ng panahon. Dalawang pamantayan ang pagtatapos ng summer. Ang simula ng ihip ng habagat o southwest monsoon at ang sukat ng tubig ulan sa mga Pag-asa stations. Dapat masukat ang 25 mm ng ulan sa 5 Pag-asa station. Sa Lawag, Vigan, Zambales, Batangas at Mindoro. Kailangan din ay umulan ang 5 sunod-sunod na araw. Dahil sa wala sa timing ng mga dumaang bagyo, nasunod ang pamantayang ito. Pero bakit ubod pa rin ang init? Malinsangan at mainit pa rin dahil di pa umiihip ang habagat o southwest monsoon. Kakaiba sa lahat ng tag-ulan to dahil basa at maulan, ngunit mainit at malinsangan. Lahat dahil sa global warming. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon na magtipid ng kuryente at gasolina. Ito po si Kuya Kim, magsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan na ang buhay ay weather-weather lang. Dalawang boksingerong Pinoy hahamunin ng mga kalaban mula sa Afrika. Pagsasayaw ni Nanay Juricia Pacquiao sa kanyang birthday, inaabangan na. Chris Aquino sasagutin ang mensahe ni Willie Revillame. Issue ng pagtatampo ni Chris, tatapusin na ba? Ang sagot sa pagbabalik ng TV Patrol World.